At yung sinabi din ni Janine na scripted daw yung proposal ng kasal nila, Kim at Paolo. Kasi daw, ginawa na sa kanya yon. Maaring ginawa yon pero hindi si Paolo ang gumawa ng script kundi si Janine. Bakit dahil sabi dinala ni Janine sa bahay nila at iniharap si Paolo sa magulang niya na hindi alam ni Paolo na kaya pala ang gusto ni Jay ay pag-usapan daw yung kasal nila. Nagulat daw si Paolo na yun pala ang plano ni Jay. Ang sabi daw ni Paolo, hindi pa siya handa dahil nagpapaaral pa siya ng anak na si Aki. Mabait pa rin si Paolo, hindi niya pinahiya si Jay na wala naman daw sila at hindi niya niligawan si Jay. Kaya pala may ninong at ninang na. Kahit nga yung parang may show yun yung mga fans ni Jay sumisigaw na pakasalan mo na, tuwang-tuwa si Jay. Music sa tenga ni Jay pero sumagot si Paolo na wala akong pera para kasal. Sagot ni Jay, si Ninong Ogie Alcacid may pera daw. Ano yon? Si Ogie ang gagastos para lang pakasal siya? Kapal talaga ni Jay. Tapos may fans ulit na sumigaw, kiss. Hala ang Jay siya ang humalik kay Paolo. Nagulat si Paolo, sabi ni Jay, kiss daw hala. Diba at doon palang muntik nang mapikon si Paolo kaya nawala ng gana si Paolo kay Jay. Yun pala yon na sinabi ni Paolo ayaw niya sa malandi at nag-first move. Ano Jay, tama mali diba ginawa mo yung lahat ng yon? Ano OG, tama ang mga palabas nyo? Bukelya na kayo. So, grabe naman yon, Ginang Maylita Oreya Rodriguez. Maraming salamat po sa inyong info. Tama po kayo dyan mga kakimpaw. Si Paula Avellino po kasi once na may gusto sang babae, ayaw niya po na babae po yung nagpe-first move o yung nagpapakita po ng motibo. Bumababa po kasi yung pagtingin daw ni Paulo sa mga ganyang babae. Si Kim Cho naman mga kakimpaw, iba po yung kanyang pananaw. Ang gusto niya talagang mag-first move ay yung lalaki at hindi niya po gawain na mag-first move. Unlike po sa ginagawa ni Jay mga kakimpaw. Grabe din pala no? Kaya pala inayawan po ni Paulo Avellino at kumalas na sa tambalan nila. Kasi nga po ganito pala ang nangyari. And also, di ba may project dapat sila ni Paulo? Ngayon hindi tinanggap ni Paulo Avellino at mas tinanggap yung kay Chinita Princess. So maraming salamat sa info, Ginang Merlita Oreya Rodriguez. God bless po and mabuhay kayo. So eto na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, ang mga topic na nakalap natin kay Kim and syempre kay Paolo Avellino. So 3 days to go before the voting for the final round po sa BPC Sexiest Male and Female. So sana mga kakimpaw, boto po natin si Kim and syempre si Paolo Avellino. Suportahan natin sila. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw ang tungkol dito sa kaganapan kay Chinita Princess. So kahapon, nag-post po siya mga kakimpaw ng ilang picture and syempre video niya sa Instagram account. Sabi niya, no cap, just vibes. So nakita natin dito yung picture ni Chinita Princess. Tapos yung background niya po, inedit niya, background ay parang nasa resto, tapos kumakain, dalawa lang po yung ano dyan, yung parang pinakang milk tea nila dyan mga kakimpaw, tas dalawa lang yung plate. Iniisip po ng ilan na siguro ito yung naging date nila ni Paolo Avellino. So ginawa na lang pong background yung kanilang kinakain or yung kanilang in-order. So pansin ko po mga kakimpaw sa post na to ni Kim Cho na sobrang payapa at super contented ni Chinita Princess. Hindi ko siya nakikitaan ng stress mga kakimpaw dahil siguro sa husay ng nag-aalaga, which is si Paolo Avellino, na kung saan ay nagbibigay din po syempre ng payo kay Kim. At kanina nga po, marami naghahanap sa kanya sa It's Showtime. Sabi ng mga fans, Mistress, nasa si Kim Cho, ba't wala siya sa It's Showtime ngayong araw ng Lunes? Kung ano daw ba yung kaganapan kay Chinita Princess ngayong araw po dahil wala daw ito sa It's Showtime. May ilan ako mga nababasa mga kakimpaw na kaya wala si Chinita Princess dahil nagpahinga ito at masama ang pakiramdam. Well, kung ganyan mga kakimpaw ang nangyari, deserve po ni Kim Cho ng pahinga and syempre deserve niya pong maalagaan ng isang Paolo Avellino. Kasi si Kim Cho po, wala po siyang kasama sa kanyang house kasi yung sister niya dati yung kasama niya. Ngayon, since pinaalis na nga po ni Kim Cho mga kakimpaw,
sino yung mag-aalaga sa kanya, 'di ba? Kaya obligado talagang si Paulo po ay pumunta doon para siyempre i-check si Kim Chiu kung okay lang ba siya, 'di ba? Na kung saan napaka-sweet, 'di ba? Nakikita natin na talagang love na love ni Paulo si Chinita Princess. Kaya wag na po kayong mag-alala mga Sa balitang ito, mahalagang maging maingat at balanse ang pagtingin, lalo na't may kinalaman ito sa kalusugan at personal na buhay ng isang artista tulad ni Kim Chiu at nadadawit din ang pangalan ni Paulo Avellino. Una, natural lang na mag-alala ang mga fans kapag biglang wala si Kim sa It's Showtime. Isa siya sa pinakakilala at pinakamasipag na hosts ng programa, kaya kapansin-pansin talaga ang kanyang pagkawala. Kapag may salitang check-up o pag-aalala, automatic na napupunta ang isip ng publiko sa posibleng mas seryosong dahilan kahit wala pang kumpirmasyon. Ikalawa, sa panahon ngayon, mabilis talagang lumalaki ang haka-haka. Isang maliit na detalye lang tulad ng absence sa isang show, nagiging malaking issue na agad, lalo na kapag sinamahan ng sensasyonal na pamagat. Dito pumapasok ang responsibilidad ng viewers na huwag agad maniwala sa lahat ng napapanood at maghintay pa rin ng opisyal na pahayag mula mismo kay Kim, sa kanyang management o sa programa. Ikatlo, kung totoo mang nagpa-check up si Kim, wala namang masama doon. Sa katunayan, ipinapakita lang nito na responsable siya sa kanyang kalusugan. Ang pahinga at medical check-ups ay normal, lalo na sa mga taong halos araw-araw nagtatrabaho sa harap ng kamera. Hindi ito dapat agad ikonekta sa negatibo o mas malalim na issue kung walang malinaw na ebidensya. Tungkol naman kay Paulo, malinaw na kahit anong galaw o pangalan niya na maiugnay kay Kim ay agad pinapalakas ng fans ang kahulugan. Posibleng simpleng concern lang bilang kaibigan o katrabaho. Pero dahil sa popularidad ng Kim Pao, nagiging mas emosyonal at mas maingay ang reaksyon ng publiko. Sa kabuuan, ang balitang ito ay nagpapakita ng malasakit ng fans, pero sumasalamin din sa sobrang bilis ng chismis at haka-haka sa social media. Mas mainam na pairalin ang respeto sa privacy, iwasan ang sobrang pagbuo ng kwento, at hintayin pa rin ang totoong detalye mula sa tamang source. Kung may pinagdadaanan man si Kim, pisikal man o emosyonal, ang pinakamahalaga ay ang kanyang kalusugan at kapakanan, hindi ang intriga. Ang balitang tungkol sa umano'y pagkawala ni Kim Chiu sa It's Showtime at ang pag-uugnay dito sa pag-aalala, check-up at pangalan ni Paulo Avellino ay isang malinaw na halimbawa kung paano gumagana ang modernong showbiz culture, kung saan ang katahimikan o panandaliang pagkawala ng isang artista ay agad nagiging malaking usapin. Una sa lahat, emosyonal ang epekto nito sa mga fans. Hindi maikakaila na si Kim Chiu ay isa sa mga artistang itinuring na parang araw-araw na kasama ng madla. Kapag bigla siyang nawala sa isang regular na palabas, parang may kulang. Kaya normal lang na may kaba, may lungkot at may pag-alala. Ang problema lang, ang emosyon ng fans ay minsan nagiging daan para mas lalong lumaki ang haka-haka, lalo na kapag may mga video o post na gumagamit ng dramatic at alarming na mga salita. Ikalawa, ang paggamit ng salitang check-up ay sensitibo. Kapag kalusugan na ang usapan, mas nagiging seryoso ang dating ng balita. Ngunit mahalagang tandaan na ang check-up ay hindi agad nangangahulugang may malubhang karamdaman. Sa katunayan, mas positibo pa nga ito dahil ipinapakita nito na inaalagaan ni Kim ang sarili niya. Sa industriya ng entertainment, kung saan halos walang pahinga ang mga artista, ang ganitong hakbang ay dapat pinupuri, hindi kinakatakutan. Ikatlo, ang pagpasok ng pangalan ni Paulo Avellino sa usapin ay lalong nagpasiklab sa reaksyon ng publiko. Dahil sa patuloy na ugnayan ng Kim at Paulo sa mga proyekto at sa mata ng fans, kahit simpleng concern o suporta ay agad binibigyan ng romantikong kahulugan. Dito makikita kung gaano kalakas ang impluensya ng fandom. Minsan napakaganda dahil puno ng suporta, pero minsan nagiging sobrang mapanghimasok sa pribadong espasyo ng mga artista. Ikaapat,
dapat ding pag-usapan ang responsibilidad ng content creators. Ganitong klase ng balita ay kadalasang binabalot ng malalaking tanong, maraming exclamation point, at salitang nakaka-trigger ng emosyon. Naiintindihan na kailangan ng views at engagement, pero may manitis na linya sa pagbibigay ng impormasyon at pananakot o panlilinlang. Kapag kalusugan na ang usapan, mas kailangan ang maingat at malinaw na pagbabalita. Ikalima, ang katahimikan ng kampo ni Kim ay hindi dapat agad bigyan ng negatibong interpretasyon. May mga pagkakataon talaga na mas pinipiling manahimik muna ang artista para magpahinga, magpagaling, o ayusin ang personal na bagay, at karapatan nila yon. Hindi lahat ng detalye ay obligadong ipaliwanag sa publiko. Sa kabuuan, ang balitang ito ay halo ng malasakit ng fans, intriga, at social media pressure. Ipinapakita nito kung gaano kamahal si Kim Chiu ng kanyang mga tagahanam. Pero kasabay nito, paalala rin ito na ang tunay na suporta ay may kasamang pag-unawa at respeto. Hindi kailangang madaliin ang konklusyon, hindi kailangang palakihin ang takot, at higit sa lahat, hindi kailangang gawing palabas ang personal na kalagayan ng isang tao. Sa huli, kung may ipagdarasal at aasahan ng mga fans, yun ay ang maayos na kalagayan ni Kim, pisikal man o emosyonal, at ang kanyang pagbabalik kapag handa na siya. Dahil ang tunay na pagmamahal sa isang idolo ay hindi lang sa kilig at chismis, kundi sa pagbibigay ng espasyo at tahimik na suporta. May ilang mahahalagang punto pa na pwedeng idagdag sa balitang ito upang maging mas buo at mas malinaw ang pag-unawa ng publiko. Una, konteksto ng trabaho at burnout. Hindi madalas nababanggit sa ganitong klaseng balita na ang mga artista tulad ni Kim Chiu ay may sunod-sunod at matitinding schedule, live shows, tapings, endorsements, rehearsals, at travel. Posibleng ang pagliban niya ay simpleng pahinga o preventive rest para maiwasan ang mas malalang kondisyon. Sa panahon ngayon, mas bukas na ang usapan tungkol sa burnout at mahalagang kilalanin na kahit sikat at matagumpay ang isang tao, napapagod din sila. Ikalawa, kultura ng over-interpretation sa fandom. Dahil malakas ang Kim Pao fandom, kahit neutral na impormasyon ay nagiging romantic narrative agad. Hindi ito masama sa sarili nito, pero dapat ding tanggapin na hindi lahat ng kilos ay may malalim na kahulugan. Minsan, concern lang bilang kaibigan o kapwa profesional, walang kailangang dagdagan. Ikatlo, impluwensya ng algorithm at clickbait. Dapat ding idagdag na ang ganitong balita ay pinapalakas ng YouTube at social media algorithms. Mas emosyonal ang pamalat, mas malaki ang tsansang pumutok. Kaya may responsibilidad din ang viewers na maging mapanuri. Tingnan kung may opisyal na source, iwasan ng agad-agad na konklusyon, at huwag basta mag-share kung hindi pa konpirmado. Ikalima, mental health awareness. Bukod sa pisikal na kalusugan, posibleng may kinalaman din ito sa mental at emotional well-being, isang aspeto na madalas hindi nabibigyan ng sapat na espasyo sa showbiz news. Ang pahinga ay hindi kahinaan, ito ay bahagi ng pagiging responsable sa sarili. Sa huli, ang maidadagdag sa balitang ito ay ang paalala na ang pagkawala sa isang show ay hindi agad krisis. Ang check-up ay normal at positibong hakbang, at ang tunay na suporta ng fans ay hindi sa ingay ng haka-haka, kundi sa tahimik na pag-unawa.